Siguro ay marami na pong nakakita o nakapag-research ukol sa tinatawag na Batoara. Pero paano nga ba ang pagkilala sa tunay na Batoara? At saan nga ba ito galing o saan ito makukuha? Yan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Ang Batoara ay karaniwan sa isang simbahan na malaki na kung saan nakalagak ito sa isang bahagi ng altar. Pwedeng nakabaon o nakapatong lang o nakasuksok depende sa pagkakadesinyo ng altar. Pero hindi po lahat ng simbahan ay meron ito. Ito po ay isang marmol na kinalalagyan ng isang relic na kung saan sinasabing buto ito ng isang santo na patron ng isang bayan. Kaya nga po kung kayo ay nakakuha ng isang bagay o kapirasong marmol, lalo na kung galing ito sa isang simbahan, maaring siya ay isang banal na bagay pero hindi po natin ito masasabing yan ay isang Batoara. Maraming palatandaan na magtuturo sa atin sa isang tunay na Batoara. Una, ito po ay mayroong basihan sa kulay. Isang puti ito na marmol na parang bulak at ang haspi ay kawangis ng isang asin na dalisay sa kaputian. Pangalawa, ito po ay mayroong tamang sukat, kapal at lapad na kakaiba sa pangkaraniwang marmol. Pangatlo, nagtataglay po ito ng 5 krus na nakaukit, tig-iisa sa bawat sulok at isa sa bandang gitna. At ang 5 krus ay sumisimbolo sa 5 pako ng ating Panginoong Hesus. Sa ibabang bahagi ng marmol, dito nakabaon ang banal na bahagi ng isang santo ng naturang simbahan o relic. Pang-apat, gaya nga po ng nasabi ko na, sa marmol na ito nakabaon ang isang relic ng isang santo na pinaka-importante sa lahat at nagbibigay ng kapangyarihan o daluyang banal na espiritu para maging banal ang isang marmol na tinatawag na Batoara. Kaya ang Batoara ay mahirap makuha o magkaroon nito dahil ito ay isyu sa kanila o sa mga pari mula sa Vatican. Lahat ng mga paring nagtatapos ay binibigyan sila niyan. Isa sa palatandaan na sila ay isang ganap na pari. Kaya ikaw ay magkakaroon lamang nito kung bibigyan ka o bahagian ka ng isang pari. Kung meron ka nito ay pwede mo ito gamitin bilang pampalakas ng gamit spiritual at pwede rin sa pagkukonsagra ng mga gamit. Ang Batoara din ay nagdadala ng swerte sa pera, negosyo, sugal, trabaho, pag-a-apply ng trabaho, pagtitake ng exams, panghatak ng customers at marami pang iba. Ito rin ay iwas sa disgrasya, masamang tangka, lalo na yung may lihim na galit o inggit sa iyo. Kung meron ka nito ay ibalot ito sa telang pula at itago sa bag at dalhin palagi kung saan tutungo. Kung sa negosyo naman gagamitin ay ilagay ito sa kaha ng pera o cash box. Kung may mga kahilingan ka o balak ito gamitin ay hawakan lamang ito o haplusin at sabihin ang hiling o mga kahilingan at pagkatapos ay ihipan ang Batoara. Huwag ipakita o ipagsabi na meron ka nito para patuloy na manatili ang bisa nito. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.